Ilang sandali lang ay lumitaw ang libingan at biglaang nagsiliparan ang napakaraming sword at nakita ng lahat ang daan-daang katana na nakabaon sa lupa. Sinabi niya na nakakaramdam siya ng napakasama na aura at ipinaliwanag niyang ang libingang iyon ay pag-aari ng Muramasa. Ayon sa kanya noong panahon ng medieval Japan, ang angkan ng Muramasa ay mga bantog na panday ng espada na kilala sa paggawa ng pinakamahusay na mga katana. Ngunit sa huli lahat ng kanilang mga inapo ay namatay matapos masaksak ng sarili nilang mga espada. Dahil dito, nakilala ang Muramasa bilang isang isinumpang espada na nagpuksa sa buong angkan at dagdag pa niya, ang partikular na libingang ito ay lubhang mapanganib sa mga tao at biglang nagbabala ang sistema kay So na may masama na aura na pumapasok sa kanyang katawan, at nagsimulang magliyab ang kanyang balat. Dahil dito ay agad siyang nagmadaling hanapin ang Muramasa. Kaso napakalaki na ng libingan kaya nahirapan siyang mahanap ito at maging ang kanyang golden axe ay hindi matukoy ang eksaktong lokasyon ng espada. Napaisip si So na malamang alam na ni Kiyoshi kung nasaan ang Muramasa kaya nagpasya siyang hanapin ito at habang naghahanap, nakarinig siya ng sigaw at nakita niya sa loob ng isang malalim na hukay ang isang babaeng sinaniban habang may hawak na kutsilyo. Agad niyang naunawaan na ang babae ay nasa sapian ng masamang aura at sino mang masusugatan nito ay magiging katulad din niya. Sa gitna ng hukay ay napansin niya ang isang tulay na gawa sa liwanag at isa pala itong bitag na naghulog ng mga biktima sa hukay. Tinanong niya ang mga taong nasa loob kung nahulog sila dahil sa isang lalaking Hapon at sumagot ang isa na oo. Ikinwento nitong kumanta ito ng isang kakaibang awit at saka biglang lumitaw ang hukay at itinulak silang lahat papasok. Natuwa si So nang malaman na kamakailan lang ay dumaan doon si Kiyoshi at inilabas niya ang relikyang ninakaw niya rito, isang pulse Ares at isang rice cake at ang relikyang ito ay mula sa alamat ng araw at buwan kung saan sinubukan na kainin ng isang tigre ang mga rice cake na ibinebenta ng isang ina, habang sa kabilang kwento ay may lubid na bumababa mula sa langit upang iligtas ang magkapatid na babae. Dahil sa relikyang iyon ay nakuha ni So ang titulong Astot Dexterity at natanggap din niya ang kanyang huling kakayahan na F-rank Dexterity, sa wakas ay natapos niya ang misyon na makuha ang apat niyang kakayahan, gayunpaman ay matatanggap lamang niya ang gantimpala kapag nakalabas na siya ng libingan. Pagkatapos nito ay bumababa si So sa hukay upang harapin ang babaeng sinaniban at dahil kontrolado ito ng masamang aura, mas mabagsik at mas marahas ang kanyang mga galaw. Gayunpaman ay nagawa pa rin siyang pigilan ni So gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay itinali niya ang babae gamit ang lubid ng kanyang pulse Ares, dahilan upang mawala ang pagsanib ng masamang aura at matapos mailigtas ang babae, tinanong ni So ang ibang tao kung anong klaseng event ang nangyari. Isang lalaki ang nagsabing pumasok siya sa kuwebo sa pamamagitan ng tulay sa itaas at dahil dito, nakumpirma ni So na tama ang binanggit ng propeta tungkol sa paraan ng pagpunta roon at maya-maya, nakiusap ang estudyante na tanggalin na ang lubid na nakatali sa kanya. Tinanggal ito ni So habang napapansin niyang tila napakakulit ng relikya at pagkatapos noon, hinalok niya ang lahat ng isang kasunduan at nangako siyang ilalabas niya sila sa hukay kapalit ng pagtulong nila sa paghuli sa event, dahil ito rin ang kontrabidang nag-iwan sa kanila sa lugar na iyon. Samantala, sa wakas ay natagpuan ng archaeologist ang libingan at agad siyang bumaba upang hanapin ang Muramasa kaso kahit matagal siyang naghanap ay wala pa rin siyang makita at habang naiinis siya, biglang dumating ang galit na mga tao. Hinawakan siya ng isa at ibinagsak sa lupa, saka siya pinagtulungan at pinagsisipan ng iba at habang nakahandusay siya, nakita niyang nakatingin si So sa kanya nang may pangungutya at tinanong niya kung si So ba ang may kagagawan ng lahat ng ito ngunit natawa lang si So. Hindi dahil sa tanong kundi dahil nabigo itong makita ang relikya. Itinaas ni So ang kanyang palakol at inutusan itong hanapin ang Muramasa at makalipas ang ilang segundo, natukoy niya ang lokasyon ng katana at agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang hilahin ito papunta sa kanya. Pagkahawak pa lang niya sa Muramasa, nagsalita ang relikya at binati siya sa matagumpay na paghahanap dito at pagkatapos ay inutusan siya nitong kumuha ng dugo ng 10 tao upang maibalik ang tunay nitong anyo. Kung hindi niya ito gagawin ay ikukulong daw nito silang lahat sa loob ng libingan. Mariing tumanggi si So at hinawakan niya ang katana gamit ang 2 kamay at ipinahayag niyang ipapakita niya rito kung ano ang tunay na kontrol, pagkatapos ay pinilit niyang pasunurin ang Muramasa at inutusan itong higupin ang lahat ng mga kopya nito. Agad na hinihigop ng Muramasa ang enerhiya ng bawat espada hanggang sa tuluyan nitong mabuo ang tunay nitong anyo.
Matapos ang lahat ay ligtas na nailikas ang mga sibilyan at kabilang sa kanila ang archaeologist na balak sanang tumakas, ngunit agad siyang pinigilan ni So. Sinubukan ng archaeologist na kumbensihin si So na palayain siya kapalit ng mataas na posisyon at suporta ng TKBM. Nang marinig iyon ay naunawaan na ni So ang buong katotohanan at sinipa niya ito ng tuhod sa sikmura, nagpaalam at iginiit na bahala na ito sa kapalaran nito. Pagkatapos noon ay iniutos niyang isasara ang libingan at nang tuluyang gumuho ito, naiwan si Kiyoshi na nakabaon sa ilalim ng mga guho at kinagabihan ay isang malakas na lindol at ang biglaang paglitaw ng mga misteryosong katana ang nagdulot ng alarma sa buong South Korea, dahil dito ay humingi ng paliwanag ang kanilang pamahalaan sa Japan. Samantala ay natuklasan ng gobyerno ng Japan na nagsisimula ng magising ang iba't ibang libingan, inutusan nila ang pinuno ng excavation team na si Hiroyuki Mori na hanapin si So gamit ang relikyang Chronicle of the Future, dahil dati itong nakipag-ugnayan kay Kiyoshi. Sa kabilang banda ay napansin ni So na ang sapilitang pagpapasunod niya sa Muramasa ay nag-iwan ng malulubhang pinsala sa kanyang katawan, dahil dito ay binigyan siya ng sistema ng dalawang pagpipilian at ang Path of Domination o ang Path of Affinity, gaya ng kanyang nakasanayan ay pinili niya ang landas ng dominasyon. Akala niya ay wala siyang matatanggap na gantimpala, ngunit maya-maya ay nakakita siya ng isang kakaibang tableta sa kanyang bulsa at matapos mag-isip sandali, kinain niya ito at agad na nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat at na-unlock niya ang kakayahang resistance, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang tiisin ang lason ng mga relikya. Ngunit matapos noon ay nagbabala ang sistema na may isang S-rank relic na kasalukuyang binabasa ang kanyang hinaharap. Ang relikyang iyon ay ang Chronicle of the Future na isang aklat na pinili bilang may-ari at ito si Yok Sasaki, isang dalagang nasa ilalim ng proteksyon ng pamahalaan ng Japan. Bagamat tila napakapalad ni Yok Sasaki, ang totoo ay hindi niya nauunawaan ang mga sinaunang hula na kailangan niyang basahin at doon ay nagbago ang lahat ng habang nagsasagawa siya ng isang prediksyon, nakita niyang malapit na siyang mamatay. Kasabay nito ay tahimik na dumating si So sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Sasaki, samantala ay naghanda ang mga sundalo ng isang ambush upang patayin siya ngunit nang makita ni Sasaki si So ng harapan, agad siyang nahulog ang loob dito. Samantala ay nakumpirma naman ni So na si Sasaki nga ang may-ari ng relikya, nang maramdaman niya ang napakalakas na aura na nagmumula rito at agad niyang hinawakan ang kanyang katana. Napansin ito ng mga sundalo sa pamamagitan ng mga surveillance camera kaya agad silang inutusang pumasok. Papasok na sana ang tatlong sundalo pero bigla na lamang nagsara ang pinto at sa sandaling iyon, si Sasaki na halatang nahuhumaling na kay So ay nahihiyang nagtanong kung maaari ba siyang maging fan nito. Maging si So ay natigilan sa kakaibang tanong na iyon kaso nang makita niya ang inosenteng ugali ng dalaga, nanatili lamang siyang nakatingin dito. Upang hindi sila marinig ng iba, inilabas ni Sasaki ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe at tinanong niya si So kung mayroon ba itong crush at napupuno ng emojis ang mensahe kaya napaisip pa si So kung sariling wika ba talaga niya ang binabasa. Pero dahil kitang-kita niyang masayang-masaya si Sasaki, pinagbigyan na rin niya ito at sinagot ang mga tanong nito. Dahil dito ay matagal silang nagkausap sa pamamagitan ng chat, samantala ang mga taong nasa labas ay humihingi na ng karagdagang utos mula sa headquarters subalit bigla na lamang sumabog ang silid, na nagdulot ng makapal na usok at sinamantala ni So ang pagkakataon upang itali ang mga sundalo. Pagkatapos noon ay ligtas niyang isinama si Sasaki upang makapag-usap silang dalawa ng private.